part of the Vice President's comeback narrative and she will emerge stronger in Certainly, politics? certainly. If kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Paano kayo makakita puro conviction, puro pagtatanggal, puro impeachment ang nasa utak nyo. Wala kayo makikita talagang defense. Kasi nga, oo, 'di ba ayaw nyo rin naman magtanong itong si Atty. Poa diyan sa mga nagiging resource person diyan. Kayong lang ang gustong-gusto mapakinggan. This is for the reason that in the entire proceeding before the Justice Committee, the defense team never appeared, never availed of the opportunity. All right, doon tayo sa usaping hindi nagpakita, hindi dumalo. Quadcom story, kung paano binalasuba si BP Sara. Sa tingin nyo, dadalo si BP Sara? Kanila kung kaya nilang umabot ng 16. Kasi sa tansya natin, sa personal, hindi mako-convict si VP Sara sa Senado. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo, si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Survey 2028 Presidential. Naku po. Kita nyo, napupusuan na. Yan yung mga dapat nyo malaman. Kahit makita nyo kung ano yung pulso ng taong bayan dito sa survey na ito. Kasi ang tanong dito, mapag-usapan lang natin at yung mga video ngayon ay hihimay-himay natin. Yung survey na yan, nagkaroon ng resulta. Yung heart, like, care, laugh emoji, yung shock, at saka yung lungkot. Ilan ho ang naging survey at lumabas sa survey na yan? Kung ba makikita nyo, ay papasok ko Pero siyempre, ipasok din natin kung sakaling si BP Sara ay ma-acquit dito sa impeachment, hindi naman pwede. Malabo ma-acquit. Diba? Kahit yung mga isang senador nagsalita na rin. Ang mangyayari dito, dismiss o mababasura. Madidismiss talaga. Dahil sino-sino lang ba ang may kagustuhan ma-impeach si BP Sara? Siyempre, bago tayo magsimula, isang like, isang share, samahan mo na subscribe. At andyan lang yung join button kung gusto mauna sa ating mga video. Pindutin nyo lang po yan. At sa dulo, yung shoutout segment natin. Kung hindi ka pa nasa shoutout, damihan nyo nga ng comment. At siyempre, ilagay nyo kung saan na kayo. Kasi natatabunan yung comment. Minsan hindi ko na nababasa. Kaya damihan nyo po ito. Ipasok natin. Yung survey na yan, ang lumabas dyan ay ito na. Dahil napahiya na naman sila sa survey nilang pamumuka nila na malakas daw yung kanilang mga amo. Ito titignan nyo kung ano lalabas sa survey kung sino mahal ng taong bayan. Ayan yung napupusuan yung heart. Kita nyo si BP Sara yung nakalagay sa heart. Si Ate Lieny is 181 lang yung nag-like. Yung tumawa, ano ba yung tawa rito? Kanino mapupunta? Kay Bombom. Ang bumoto sa tawa ay lilima. At yung care naman ay kanino bang boto yung care? Kay Talfu. 3 piraso. At yung lungkot at yung galit, kanino ba yung lungkot? Yung lungkot kay Vic John. 1 piraso ang bumoboto. At kay Hontivirus, 1 piraso rin. So, meaning to say, mahal na mahal ng taong bayan, itong si BP Sara. Ano ba nakalagay dito? Duterte Sara, heart. Ilan yung nag-heart?
Oh, 3,900. Diba? Ibig sabihin, yan lang ang patunay na talagang hindi na kayo magwawagi. Kung sino man ang makakalaban ni BP Sara dito, tapos na ho ang laban. Agaya rin na sinabi ni Boy Tulog. Kilala niyo ba si Boy Tulog? Kung kilala niyo si Boy Tulog, eto ho siya, natanong siya ni Ate Clarang, Corina. Kung halimbawa ba ay hindi matuloy ang impeachment, anong mangyayari? Senator Frank, kung sakaling mahatulan siyang not Hindi guilty pala si ano. at makaligtas siya sa impeachment trial, do you think, Ulitin natin para or marinig. on the other hand, Senator Frank, kung sakaling mahatulan siyang not guilty at makaligtas siya sa impeachment trial, do you think this will be part of the Vice President's comeback narrative and she will emerge stronger in politics? Certainly. If kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! Okay. What a fearless forecast. Yes. Thank you very much. Always Thank you. frank. My pleasure. Ano na? Kamusta naman? Narinig nyo ba? Pulangaw, bulangaw, pinglangaw. Mga langaw-langaw. At bagong Pilipinas. Tapos na ang boxing. Meron na hong nanalo. Kaya mag-iiyakan na naman kayo. Hindi ito prediction. Ito ay nasusulat. Alam din dating senador, siyempre alam niya laro ng politika. Kung yan ang mga statement ang maririnig mo, hindi ka na para bumoto doon sa mga kalaban. Kung yan mismo sa bibig ng galing ni Franklin Drilon, o dating former senator, papalag pa ba itong mga aspiring na gusto maging Pangulo? Malamang hindi na. Kaya tama na ho yung pangarap nyo na tumakbo pa at kalabanin si BP Sara. Kaya nga sila walang tigil, kakabatikos, kakabila kay BP Sara. Alam nila, malakas na malakas ang laban. Kumbaga sa karera, tapos na, finish line na. Humahabol pa lang yung kalaban. Aray mo. Di ba? Ganun ho. Lalo na pag narinig nyo yung sinabi ng tagapagsalita ng isang religious group. Baka magulat kayo. Yung kanyang pronouncement dito. Di ba sinabi na rin ni Miss Cathy Binag yung nakaraan, kung yung mga congressman na magpipilit ipa-impeach si BP Sara, tandaan nyo, ang bola ho ay bilog. Ang gulong ay bilog. Baka pag ikot niyan, tapos na ang karera nitong mga nagnanais i-impeach si BP Sara. Paano mo masabi? Hindi, ito, napanood. At magpapatunay niya sa video na ito. Basta intindihin nyo lang kung ano yung nilalaman ng kanyang pronouncement. Kasi kung iintindihin nyo at alam mo at marunong ka, maiintindihan mo. Pero kung utak ka ng mga bangag at takot ka sa mga totoong nagpapalakad ng gobyerno, which is si Tatay Digong, si BP Sara, kung takot ka doon, ito, masasaktan ka sa sasabihin ito. Iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga
ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At Pinky, kung nakikinig ka, Pinky, ito na yung sagot sa mga tanong mo. Kung nakakaintindi ka, Pinky, hindi ka pinatutungkulan direkta sa pangalan mo. Pero ano ito? Hindi ho nakikisausaw ang religious group, pero alam nila kung ano nangyayari. Kaya ho, ayan, nagsasalita na sila. Pero walang pinatutungkol ang pangalan, pero kung may pakiramdam kayong mga congressman at mga senador na nagkakampi-kampihan na ma-impeach si VP Sara, malinaw sa malinaw, kung maliwanag lang ang utak mo at nakakaintindi ka, alam mo yung punto na ito. Kung bobo ka, hindi mo maintindihan talaga. Sorry for the word, pero hindi mo kayang intindihin kung ano yung mensahe rito. Kaya, tigil-tigilan nyo na i-impeach si VP Sara. Nako, talaga, nako. Malalaman nyo pagdating ng araw. kailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Nakakaintindi ba kayo? Kayo dyan sa kamera. Mga senador na ayaw imbestigahan si Balulong. Eto na Malinaw kung nakakaintindi ka at maayos pa ang iyong pag-iisip. Pero kung ikaw ay nakatanggap ng papel, na milyong-milyong papel, malamang kahit tuwid, kaya mong buloktutin. Kaso nga, hindi itong religious group na to, hindi nakikialam sa politika, pero sila ay nagmamasid. Diba? Isipin nyo bakit sila magsasalita ng ganyan? Kung hindi nila, meron silang nakikitang mali. Diba? Meron talaga. Mali ang ginagawa. Nililihis ang landas papunta sa kamalian. Dapat dun tayo. Sino ba nagyabang-yabang na paiimbestigahan at makukulong ang dapat makulong? Ano nangyari? Wala na. Si ICI, wala na. Nakwentuhan na lang tayo. Huwag naman sanang ganun. Kaya huwag lihisin. Tumbukin kung sino dapat tumbukin. Kulong ang sino dapat ikulong. Ang dami nilang mga paeklat. Kaya ngayon, hindi ko alam dito kay Pinky kung kung makita niyo tong video na ito, naku. Tapos na ang karera mo sa politika, Pinky. Ngayon ito, meron interview. Forum ito, kani-kanina lang. Nako po.
Taga Batangas, kayo na ho ang bahala kung iboboto nyo pa ito. Alam ko maraming maraming religious group diyan sa Batangas. Eto mga may pronouncement. Kitang-kita raw na 99% ang ebidensya. Wow, talaga ba? Akala namin neutral kayo. Hindi kasi mga unggoy na ito, diyan sa Injustice Committee in the Kangaroo Court, akala natin ito sila ay neutral. Wala silang pinapanigan. Pero sa pronouncement, lagi sa hearing 1, hearing 2, hearing 3, hearing 4, mukhang bibig nila panagutin si Bibi Sara. Ano ka ng tipaklong? Ngayon, ito ang tanong. Sabi ni Franklin Drilon, pag yan natapos sa Senado at hindi makonvene, tapos ang karera, tapos ang boxing. 2028, Presidente si Bibi Sara. Ngayon, ang tanong, sabi ni Aling Ledesma, ganito, makinig ka. Jain Kay. Sabi ni Aling Ledesma, paano kapag si Bibi Sara na ay isang presidente at may utang kang 8 million ayon kay Bibi Sara? At ngayon, nakikita ng taong bayan, ikaw pa ang bumibira kay Bibi Sara. Ano ang kalalagyan at kahantungan ng eksenang ito? Nagtatanong lang ho si Aling Ledesma. Anong mangyayari? Jen K. 0.9% solid yung impeachment case, Solid daw. which is like saying na talagang 100%. Now let's ask Congresswoman Luistro kung ano yung assessment niya ng nangyari sa House and what can we expect sa Senate once the plenary decides on the impeachment case. Sige po. Good morning. Good morning. Good morning. In response muna dun sa mga comments na airtight ang kaso and 99.9% ang conviction, tayo po ever since we're very much conservative, no? Ang sabi niya, ang kaso daw is 99.9. Wow naman, te. Sa inyo, siguro sa camera. Sa camera. 99.9. Kasi yun naman talaga ang plano, di ba? Yun ang plano nyo eh. Ilang kayong congressman dyan na nagtulong-tulong? Yun lang talaga ang bukang bibig nila. Ngayon, ang tanong, bakit nagsalita itong si Pinky na kung hindi makonvene, itigil na? Ngayon, may sumagot at galit na galit yung iba. Si Dalimaw, si Defensor, at yung iba nagagalit. Bakit daw? Dapat daw, ituloy-tuloy. Wow! Sariling rules? Sabi ni Aling Marie, parang gusto nyo gumawa ng sariling rules, Kayo na nga gumawa dyan sa kamera ng sariling rules nyo, kahit bawal. Ipakita yung salin, ginawa nyo. Ngayon, meron naman kayong banat. 99.9? Talaga? So I wish to invite the attention of the public to the fact that we have never seen the defense evidence. Paano kayo makakita? Puro conviction, puro pagtatanggal, puro impeachment ang nasa utak nyo. Wala kayo makikita talagang defense. Kasi nga, di ba ayaw nyo rin naman magtanong itong si Atty. Powa dyan sa mga nagiging resource person dyan. Kayong lang ang gustong-gusto mapakinggan. Pansinin nyo nga, si Congressman Marcoleta, binabanatan nyo pa Kakampi-kampihan pa kayo Di ba? Magsasalita lang siya parang sinusupalpal nyo. Hindi pa nagsisimula magsalita si Kong Marcoleta, binabanatan nyo kagad Tingnan nyo yung salita yung salita kanina ng isang religious group. Masusupalpal talaga kayo. Marami pa naman dyan sa Batangas. Taga Batangas. Yung membro ng mga religious group dyan.
Tapusin nyo na yung karera nito. Huwag nyo na ipanalo. O, sayang lang ang boto nyo. Pag ito, paulit-ulit na naman yan. Kaya ikaw yun na bahala, taga Batangas. Yung taga Batangas, mag-comment na. Boboto nyo pa ba ito? In the slightest way. This is for the reason that in the entire proceeding before the Justice Committee, the defense team never appeared, never availed of the opportunity. Alright, doon tayo sa usaping hindi nagpakita, hindi dumalo. Quadcom story, kung paano binalasuba si BP Sara. Sa tingin nyo, dadalo si BP Sara? Okay na yun. Okay na sa amin yun na hindi dumalo si BP Sara. At least, hindi nyo nabastos diyan sa hearing kuno nyo. Kasi gulat ng taong bayan nung nangyari kay BP Sara. Ang dami-dami yung bumabanat eh. Isa lang si BP Sara. 10 ang kalaban, 20 ang kalaban. Tapos expect nyo, dadalo si BP Sara. No! Hindi naman pinanganak si BP Sara kahapon lang. Kung kayo may mga dahilan para gumawa at bastusin si BP Sara, kung napadalo nyo, meron din siyang utak para hindi dumalo dahil ayaw niya ipakita sa inyo napipitsugin siya. Diba? Vice President, Congresswoman, Congressman lang kayo. Makikipagtagisan ba? Ilan ang boto nyo sa Congressman? Ilan ang boto ni BP Sara? Sige nga. Tapos babastusin nyo lang? No way! Never presented even a single evidence, no? So, of course, we have seen the evidence. They're strong enough for the purpose of determination of probable cause. Pero pagdating po sa trial, assuming that the committee report, the finding of probable cause will be affirmed by at least 1/3 of the members of the House, assuming only, pagdating po sa trial, I think it is important to see first the defense evidence. Depende na yun sa defense team ni BP Sara kung a-attend siya. Kasi pwede naman na hindi umattend si BP Sara. Pwede ho yun. Walang sapilitan dyan. Walang ganun. Kayo, may impeach nyo si BP Sara sa 1/3 vote nyo, dyan sa Kamara lang. Nagawa nyo na nga, di ba? Ilang hearing? 1, 2, 3, 4. Puro laban kay BP Sara. Lahat yun. Hanggang sa nagkabutuhan sila. Oo. Ngayon, expect namin by Monday, ang boto dyan is 1/3 o higit pa. Pero may nagsasabi, umaalis na pa isa-isa. So, given pa rin. Bigay pa rin natin yung hilig nila. Ang tanong dito sa Senado, uusad ba? Meron na ho nagpapahayag. Meron na ho nagsasabi. Meron na rin ho nagsasalita. Kaya, nako, ang sabi rito ni Prof. Malutikia, Duterte brand, lalong lumalakas. O, kita nyo. Dahil sa pambabalasubas, lalong lumalakas ang rating ni BP Sara. Dahil sa panggigipit, lalong lumalakas ang Duterte brand. Totoo nga naman. Mag-survey kayo. Sariling survey nyo sa Batangas. Sino lalabas? Attorney Malu. Prof. Malu. Paliwanag mo. Kita mo sa shared brand, pag naapektuhan yung isa, may apekto doon sa mga anak, no? Pag naawa ang mga botante sa ginagawa kay former president, may effect rin sa mga anak. Yung kung ma-impeach siya, sa tingin ko nasa lansa na maigi ni Vice President Duterte, who will take over. And I think that becomes now a chess move that is very hard to respond to. Kasi una-una walang kalaban dun sa kabila na nakikita nila malakas. Pangalawa, magsasanib puwersa pa sila. Ano yung agreement tungkol sa pagsasanib puwersa? So lahat yan stand still hanggat matapos yung impeachment. Sa mga nababanggit na po na mga pangalan na mga sinasabing posibleng magiging katunggali ni Vice President Sara Duterte, andyan yung
sa survey kamakailan na inilabas, no, yung mga kapangalan, apelidong Tulfo, tapos yung si Secretary Junvic Remulla na laban bawi na ngayon, na nung una ready na siya sa pagkapangulo, baka hindi ready ang mga Pilipino, tapos ngayon parang babalik na naman yata siya sa Cavite. May recent interview din na sa kanya na magka-Cavite daw po. Meron ka na bang naririnig na maaring solido na magiging katunggali po ng pangalawang Pangulo, lalo na backed by kasalukuyang administration po? Admar, wala akong nakikita pang malakas na merong babangga sa base ni Vice Presidente. Si Vice Presidente, katulad ng dati kong sinabi, meron niyang base vote na 30 to 35%. Yung linabas ng isang polling firm, hindi ako nanghihina doon. Bakit? Kasi makikita mo doon si Vice 46, laban kay Tulfo na 46, ang undecided 7. Pagdating mo doon kay Robredo, siya ay 51 at makikita mo si Robredo ay 43 at ang undecided 6. So parehong numero. Ang malakas, at nakita natin yon, malakas sa Mindanao, sa kanya ang Visayas, pag-aawayan ng balance of Luzon, sa kanya ang Class D and E. No? Clearly established ang source ng support ni Vice President. Ngayon, pag hinabaan mo dun sa 6 na pangalan, sinong nabawasan ng support? Sinong nabawasan ng preference? May patunay. Si Robredo at si Tulfo. Si Vice Presidente ay I think nasa dun sa maramihan, tingnan natin ha, dun sa maramihan she's 43. Yan na, papakita natin. Totoo yung sinasabi ni Prof. Tikia na talagang makikita nyo na yung ratings, kaiba-iba talaga doon sa mga makakalaban ni VP Sara. Ayan yung ratings, Ito, walang halong biro ito kahit mag-search kayo. Tignan nyo, 2028 Presidential Survey, 43% si VP Sara. Ang layo-layo ng distansya ng 27%. Sino ba ang nagpa-survey nito? Pulse Asia meron. Meron din. Tignan nyo yung mga survey ng ng Pulse Asia. Anong sabi dito sa ulat ng first quarter ng 2026? Tignan natin na mamaya. Pero dito pa lang makikita nyo na hindi ho aabot ng dikit. Kaya yung nagpapalakas ng loob dito kay Ate Leni, Sus mio, maawa na kayo kay Ate Leni. Bakit? Baka magamit lang yan. Hindi, kasi pwede. Kung wala kang lakas ng loob para banggain ng mga oligarko at yung mga dorobo, kasi ang gobyerno, lalong-lalo na ngayon, sa panahon ngayon, ang Pangulo ngayon, yung mga gabinete niya, yung mga nakapalibog dyan, alam nyo naman ang istorya, magiging kalaban niya ni Ate Leni pagdating ng araw. Kung halimbawa lang naman kaso nga lang, kung wala kang lakas ng loob, kagaya ni VP Sara, na kaya mong banggain itong mga tao na ito, mahihirapan ka talaga. So, dapat ang gawin mo, wag ka na lang tumakbo, Ate Leni. Diyan ka na lang sa Naga, wala ka pang konsumisyon. Sino pa magiging katunggali niya? Yung mga nababalita rito, itong si Paul 2. 19%. Wala rin wala pa nga dito si Trilling Kasi minsan nakikita natin sa ibang survey si Trilling malakas daw. Ito nga si Virus na sinasabi nyo, 2% Ikaw pa Trilling, sa dami ng may galit sa'yo. Diba? RP, Duterte, 51%. Robredo, dito na lang ako tumitingin sa kabilang monitor. Leni, 43%. Kawawa. May hirapan talaga. 51. Kahit dinikit na nila sa 43, hirap pa rin
Hindi, ito lang kasi landslide talaga yan pagdating sa mga Duterte, kay BP Sara. Yan ang talagang pangahawakan na natin. Dahil pag hindi nanalo si BP Sara, ay tinalo. At malamang may magic. Pero hindi na ho pwede siguro yun kung landslide eh. Di ba kagaya nung dati? Ang layo na agwat, kaya nagpapalakpakan na tayo. Yung Yonetempa ang usapan, yung Yonetempa. Pero ngayon, ang ipapanalo ni BP Sara, kailangan buo na. Buo na, buo. Huwag kayong magsasama ng mga dorobo. Dahil pag nagsama kayo ng mga dorobo, ganyan na naman mangyari. Gulo-gulo na naman. Di ba? Ngayon, sasabihin nila, niyayabang nila na 99% daw makukonvict si BP Sara. Malabo makonvict si BP Sara. Di ba? Malabo. Marami pa kayong dapat malaman sa politika. Lalo na ito. Sabi ng magaling na abogado ni si Attorney JB Hinlo. Tama ba, Attorney JB? Ano yung dapat naming malaman? Ito. BP Sara, malabong mahatulan sa Senado. Tama nga naman. Ano yung para ma-impeach si BP Sara? Sa Kamara lang yan. Pero sa Senado, mag-iisip-isip ang mga senador, lalong-lalo na yung mga re-electionist. Kagaya nga sabi ni dating former senador eh. Tapos na ang boxing. Good luck sa kanila kung kaya nilang umabot ng 16. Kasi sa tansya natin, sa personal, hindi makoconvict si VP Sara sa Senado. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Attorney JB Hinlo, Deputy Secretary General po for Visayas ng PDP Laban. Attorney, may aga, Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Mayong aga, Jade and Admar. Mayong aga sa Bilog na Pilipinas at sa SMNI. Po, Attorney, si Jade po ito. Dako tayo dito sa issue po ng impeachment. Marami pong nagsasabi o ilan po sa mga mambabatas nagsasabi na hindi lang dapat ma-impeach ang Vice Presidente kundi talagang matanggal sa kanyang public office, ma-disqualify na. Ano ho ba ang inyong masasabi dito? Dadaan pa po sa proseso ng House Plenary kung saan ang kailangan na boto is 106 votes ng mga congressmen and as expected or presumed ng nakararami gaya ko, the House will be able to garner more than 106 votes. They will impeach the Vice President. But after that, kailangan pang dumaan ito sa trial sa Senado kung saan 2/3 votes ang kailangan to convict. 2/3 is 16 senators ang kailangan para makonvict si VP Sara. And good luck sa kanila kung kaya nilang umabot ng 16. Kasi sa... Aray mo. Kita nyo good luck sa inyo kung aabot ng 16 ang boto para makonvict si VP Sara. Malabo eh. Ano pa yung paliwanag dito ni Attorney Hinlo? Siya nakin, sa personal, hindi makoconvict si VP Sara sa Senado. Opo. Yun na. Tapos na ang boxing Hindi makoconvict. Ibig sabihin, walang conviction. Sinayang lang nila ang budget, pondo ng bayan para dito sa impeachment ni VP Sara. So ngayon, for now, dito muna tatapusin natin ang ating reaction. At dito tayo sa shoutout segment natin. Marami may gusto. Kikita natin. Mula kay Ma'am kay Sir Jerry Ancheta, shoutout sa iyo Michael Eustaquio, shoutout mula Nabota City, sir. Shoutout, sir. Kay Ma'am Nicole Ann Crisostomo, Japan, shoutout po sa inyo. Julia Sugiyama, Davao, sa Davao naman siya. Shoutout po sa inyo. Jonah De Leon, shoutout po. Deson Ajok, shoutout po sa inyo. Joey X, shoutout po. Joey Texon ng Argao, Cebu. Yan, shoutout po, sir. Joji, from Pinas to Canada. Shoutout po dyan. Ingat po kayo sa Canada. Ulirang Guro TV. Shoutout po. Panabo City del Sur. Davao del Norte. Ronald Esquadro. Shoutout po sa iyo, ma'am, sir. Herlita Kiet
Lechon. Shoutout po sa inyo, ha. Oh. Oh, kay Pepanya Jerry, ha. Oh, shoutout po sa inyo, ha. Nensky Baker, shoutout po sa inyo. Oh. Ray Ayaw, shoutout po. Sonia Kondo, shoutout po sa inyo. Jerry Gondraños, shoutout po, ha. Oh, Michael Hello Beltran, shoutout po sa inyo. Ricardo Magtabog, shoutout po. Jesus Lotino, shoutout po sa inyo. Dionisio Panto, shoutout po sa inyo. Richel Panerio, Jean Jerry Lorissimo, shoutout po sa inyo. Belen Bundaog, shoutout po. Oh, Plintalan, yan, 6691, shoutout sir. Oh, Odi de la Cruz, shoutout po sa inyo. Salongasakas. Salongasakay. Sakal. Shoutout po sa inyo, ha. Oh, Freddy Peñaranda, shoutout po. Rosette Santos, shoutout po sa inyo. Celi Benjamin, shoutout po sa inyo. Norly Dumaking, shoutout po sa inyo. Almeda Ramos, shoutout po. Johnny Plasencio, shoutout po sa inyo. Desconde, shoutout po sa inyo. Jaime Humamoy, shoutout po. Marciana de la Cruz, Rosalita Ignacio, shoutout po sa inyo. Joven Castillo, shoutout po sa inyo. Salbert Lola, shoutout po sa inyo. Virgilio Evangelista, shoutout po sa inyo. Diosdado Pantoliana, shoutout po sa inyo. Jeanette Bersasol, shoutout po sa inyo, ma'am. Reynaldo Nedroda, shoutout po. Norms Clement, shoutout po, ma'am. Esmeral Blay, shoutout po sa inyo. Cherry Blossom, shoutout po sa inyo. Cherry Blossom. Miss B Vlog, shoutout po sa inyo. Jacqueline Palma, shoutout po sa inyo. Florianintong 1800, shoutout po sa inyo. Larry Pogi Montellato Montilto, yan, shoutout po sa inyo. Botanggera Mix Vlog, shoutout po sa inyo. Manuel Magpatok, Pobleonadeo, shoutout po sa inyo. Kani Pilapil, shoutout po. Benedict Tang, shoutout po sa inyo. Amalia Regoroso, shoutout po. Juan Javier, shoutout po. Shin, shoutout po. Norbil Panta, shoutout po sa inyo. K-Pac, Dick Nuve, ano ba, hindi ko maintindihan. Sorry po, shoutout po sa inyo. Fulgencio Rosete, shoutout po sa inyo. And Anselmo Mumogapus, shoutout po sa inyo. Kaya kung umabot kayo sa shoutout segment natin at kung hindi pa na sa shoutout, hindi natin nababasa, mag-comment lang po kayo lagi. Damihan niyo pag-comment para makita natin agad-agad. Hanggang sa muli po, ang ating paglalambing naman sa inyo. I-like, share niyo yung video. Bye-bye!